530 milyon. 540 milyon. 580 milyon. 600 milyon. Tay, 1 bilyon, kukunin lang natin ang batong ito. Makakakuha tayo ng malaking puhunan para makabangon. Tay, huwag mong pakinggan ang kapatid mo. Ang batong ito ang magpapahamak sa pamilya Tang. Ang sama ng bibig mo. May swerte tayo sa pamilya Tang. Si Yuchen ang garantiya. Tiyak na yayaman tayo kapag nabili ito. Galing ito sa Hujiang, makinis at siksik ang balat. May guhit sa palibot, puno ng bulaklak, at sa guhit ang bintana. Makikita ang luntian, matingkad at malinaw. Tiyak na glass type, imperial green. Ganitong klaseng hiyas. Hindi lang sa Jiangcheng, kahit sa buong bansa. Bihirang makita sa loob ng 10 taon. Tay, totoo ang sinasabi ko. Tama na, simula nang ampunin ka ng pamilya Tang. Sunod-sunod ang problema. Huwag mong hadlangan ang pagyaman namin. 1 bilyon, kukunin namin ng pamilya Tang ang batong ito. Ang laki ng pusta ng pamilya Tang, dapat perpekto at walang kapintasan sa loob. Dapat purong imperial green, kahit isang bitak lang. Malamang malulugi ng todo. 1 bilyon una, 1 bilyon pangalawa, 1 bilyon pangatlo, sold. Binabati ang pamilya Tang sa pagkuha ng Imperial Green na bato sa halagang 10 bilyon. Gusto nyo bang putulin dito? Dito mismo. Para makita ng mga walang alam kung ano ang itsura ng pinakamagandang jede. Sa pamilya Tang, may swerte kang tulad mo. Malapit na tayong maging pinakamayaman sa mundo. Sumpa. Ang swerte ng pamilya Tang. Lubusan ang nawala. Ang Jingran, panoorin mo lang kung paano ko huhukayin ang kayamanan sa jede. Pambihirang hiyas. Bato. Ang ganda ng hukay, pero walang luntian. Isinangla ng pamilya Tang ang lahat ng ari-arian. Bato lang pala ang nakuha. Yuchen, hindi mo ba sinabing ang batong ito makukuha ang pinakamagandang Imperial Green? Impossible. Paano nangyari ito? Inubos ng pamilya Tang ang kayamanan para sa marmol, TSK. Nakakalungkot at nakakatawa. Bato. Bato lang pala. Gusto ko. Ano ang silbi ng bato kong ito sa akin? Bulag sa kasakiman. Sarili mong gawa. Ikaw ang malas, sinira mo ang pamilya Tang. Ayaw pa ring magbago. Sinaktan mo ang Yuchen ko. Lulunurin kita, salot. 1 bilyon, ibalik mo ang 1 bilyon ko. Dapat hindi ka nalang inampon ng mga magulang ko noon. Malas, mamatay ka na. Sa buhay na ito, para mabayaran ang utang na loob kay Lolo Tang. Inialay ko pa ang buhay ko. Kung mabibigyan ng pangalawang pagkakataon, hinding-hindi ko. Ang Jingran. Gising. Natutulog ka lang ng natutulog, walang kwenta. Babalik na ang tunay kong anak. Handa ka na ba ng regalo? Babalik si Tang Yuchen. Nabuhay muli ako. Nabuhay muli ako bilang si Tang Yuchen. Ang tunay na anak na isasama sa pamilya Tang. Noong taglamas iyon. Ako ang nagligtas sa iyo mula sa Niebi, alam ko. Hindi ka ordinaryong bata.
Nakikiusap ako. Ingatan mo ang pundasyon ng pamilya Tang. Utang ko ang buhay ko sa iyo. Ito ang kapalit. Isang butil ng bodhi, isang malaking sakuna ang may iwasan. Kapag naubos na ang mga butil, bayad na ang utang na loob. Ang ibig sabihin ng lolo, ako ang mag-ampon sa kanya. Kapalit. Nang nawawalang si Yuchen. Nang manumpa ako gamit ang kwintas, ibinuklod ko na ang sarili ko. Sa kapalaran ng pamilya Tang. Hindi ako makakaalis, hindi mamamatay ang pamilya Tang, 5 pagkakataon na lang ang natitira. Kapag nahulog na ang 5 butil ng bodhi, tapos na ang lahat. Malaya na talaga ako. Aray. Arui. Yuchen, alam mo ba, pagdating mo pa lang, kumuha na ang pamilya natin ng kontrata sa bato na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Nasa eroplano na ang tatay mo papunta sa pagpirma ng kontrata. Ikaw talaga ang swerte ng pamilyang Tang. Ang 10 bilyong kontrata sa bato, ang kayamanan ng pamilyang Tang na ito. Ginamit ko ang isang butil ko para makuha ito, ngayon naging. Ang kredito ng balang ito. Nakakatawa talaga. Mula pa noong bata, sinabi ng master na ako ay isang taong may malalim na biyaya. Makakapagdala ng swerte sa mga nakapaligid sa akin. Basta kayo ay buong puso. Mabuti sa akin, iyak na makakatulong ako upang mas mapabuti ang pamilya Tang. Sige. Ma, sobrang init sa labas. Mas mabuti na dalhin na natin si Yuchen sa loob para makita ang kanyang bagong bahay. Halika na tayo. Pumasok ang balang ito. Malapit nang mawasak ang pamilya Tang. Yuchen, Pumasok ang balang ito, malapit nang mawasak ang pamilya Tang. Kuya, naiinggit ka ba sa akin? Ayaw mo bang ang anak ng kapalaran ay umuwi? Siya ay nababalot ng masamang enerhiya, tunay na nakakaakit ng sakuna. Ang pagpapapasok sa kanya sa pamilya Tang ay paghuhukay ng sariling libingan. Natatakot ka ba na pagbalik ko, kukunin ko ang buhay mo? Kuya, hindi ko alam saan kita na-offend. Ang pag-uwi ko sa pamilya Tang ay para lamang kilalanin ang aking pinagmulan. Hindi ako makikipagsawa sa iyong pagmamahal. Tang Jingran, sino ka ba para akala mo? Unang araw pa lang ni Yuchen, pinahirapan mo na siya. Totoo ang sinasabi ko. Tang Jinggan, ngayon lang umuwi si Yuchen. Dapat nating pagbayaran ito sa kanya. Huwag kang magpakita ng kapangyarihan ng iyong kuya. Ma. Hindi ko inaasahan na ganito ang pagtanggap sa akin ng pamilyang ito. Kung ganito, mas mabuti pang umalis na ako. Aysa sa mga susunod na araw, na pagtutulungan ako ng kuya. Yuchen, huwag magsalita ng galit. Ako ang bahala sa iyo. Ikaw, Kung gusto ninyong maghukay ng sarili ninyong libingan, wala akong pakialam. Ngunit sino man ang muling sasaktan sa akin. Pagsisisihan niya ito. Tang Jingran, walang utang na loob. Walang puso at kaluluwa. Pag-usapan natin ito sa susunod. Ay naku, Yuchen, tara na sa loob. Kapag nakuha ko ang order na ito na 10 bilyon para sa bato, ang pamilya Tang ay hindi lamang mababayaran ang mga pagkukulang nitong mga nakaraang taon, kundi ganap na makokontrol ang buong pamilihan ng bato sa Jiangcheng. Sana walang maging problema.
Kaagad pagbalik ni Tang Yuchen sa pamilya Tang. Dala ng isang sakuna. Kapag naubos na ang natitirang pagkakataon, matutupad ko na ang pangako. Hindi na ako babalikan ng masamang epekto. Ako. Buhay pa ako. Mga kagalang-galang na pasahero, dahil dadaan ang eroplano sa lugar na may mga bagyo. Para sa kaligasan ng lahat, babalik na tayo. Ayos, kakalipad lang, na aksidente na agad ang eroplano. Kapag bumalik sa Jiangsheng para mag-ayos, hindi ko naabutan ang 10 bilyong order, nakakakuha ko lang. Hindi na ako abot. Wow! Ito ang tunay na sports car. Ang makinis na disenyo nito. Ang astig ng harapan nito. Ang ganda. Kuya, inggit ako sa'yo. Nakakapagmaniho ka na magandang sports car, hindi tulad ko. Hirap na hirap akong makabalik, wala man lang akong disenteng sasakyan. Yeken. Nagkulang ako bilang nanay, biglaan kasi kaya hindi nakapaghanda. Ganito na lang, desisyon na ni nanay para kay Jingran. Ito na lang ang sasakyan mo. Totoo ba, nanay? Mahal na mahal kita. Kuya, binigay na sa akin ni nanay ang sports car. Hindi ka magagalit, di ba? Galit? Bakit naman? Kung luluhod ka at magmamakaawa ng 100 beses, baka pwede ko. Ipagkaloob sa iyo ang kotse. Ha? Yeken. Kung patuloy kayong lalapit sa kanya, mag-ingat kayo baka magkaproblema. Atarantaduhan yan, huwag kang makalat ng sismis, at kung magpapatuloy ka. Hindi ako magdadalawang isip na palayasin ka bilang nanay. Nanay, pinapaghanda ko ang katulong ng maraming masarap na pagkain para salubungin si Yuchen, pero huwag siyang papakainin sa hapag. Pagutumin ng ilang araw para magpakumbaba. Halika, alis na tayo. Mahal, yung sipa mo sa akin, babayaran mo yan. Nang paulit-ulit. Eh. Linlin. Nawala na naman ng isang perlas, 3 pagkakataon na lang ang natitira sa pamilya Tang. Linlin, buti na lang pinigilan ka ni Yuchen kanina. Kung hindi, naging patay gutom ka na, mukhang si Yuchen. Ang swerte talaga ng pamilya natin. Sa tingin ko, dahil sa'yo kaya bumagsak ang istante. Malas ka kasi, kaya lumayo ka sa akin. Atay. Sasabihin ko sa inyo, kanina, kinilabutan talaga ako. Linlin, anong nangyari sa'yo? Tatay, okay lang ako. Halos natamaan lang ng istante, konting gasgas lang. Yung pinalaki mong anak, sinabi niyang may panganib na mawasak ang pamilya natin. Halos hindi mo na makita si Linlin. Panganib na mawasak ang pamilya. Sabi ko sa inyo, noong nasa eroplano ako, biglang nawalan ng kontrol, tuloy-tuloy na bumaba, ako rin. Halos hindi na makabalik. Ano, ganon ba? Tagay. Simula nang umuwi si Yuchen, ang mga ginagawa natin, parang lahat natutupad. Ngayon, pumirma ako ng kontrata, 10 bilyon. Sana tulungan ako ni Yuchen, Papa. Sa pagpunta sa kontrata, maging maayos, huwag magkaroon ng anumang problema. Kung may pangangailangan ang pamilya Tang, tulungan ko sila. Kamakailan ang koleksyon ni ate, nalugi ng 10%. Yuchen, sana tulungan mo si ate. AMM. Ang kumpanya ni Mama, may mga materyales na naipit sa aprobasyon. Anak, kailangan mong tulungan si Mama. Malampasan to. Sige. Baka totoo nga ang sinabi ni Jingran. May panganib na tayong lahat. Sa mga nakaraang taon, ang pamilya Tang, para umunlad, nag-ipon ng masyadong maraming karma.
Paulit-ulit na sakuna, ginamit ko ang aking kapalaran para protektahan ang pamilya Tang. Kaya nakatakas sa panganib. Dahil sa huling habilin ni Lolo Tang, sasabihin ko sa inyo ang katotohanan isang huling beses. Para malaman nila, Nakakatawa, si Yuchen ang tumulong sa atin. Kung wala siya, si Papa at si Linlin, hindi makakatakas. Kung hindi natin sinundo si Yuchen, baka patay na ako sa pagbagsak ng eroplano. Salamat sa iyo, Yuchen. Ayan, nakabalik si Papa, kasama kayo. Noong unang araw ni Yuchen sa bahay, iniligtas niya tayong lahat. Mukhang ang pamilya Tang magiging masuwerte at unlad. Masaya ako na nakatulong ako, kina Papa at Ate. Ang pagbalik ko sa pamilya Tang. Hindi lang swerte ko, swerte rin ng pamilya. Maganda ang sinabi. Hahaha. Kuya, kung magiging mabuti ka sa akin, tiyak, maalis ang masamang swerte mo, magkakaroon ka ng magandang kapalaran. Sa ngayon, araw ng swerte ng buong pamilya natin. Nakatakas sa sakuna, may swerteng anak na dumating, sa tingin ko, dapat dalhin natin si Yuchen. Sa kasino pa kumita ng malaki, pa ang pamilya Tang, magkaroon ng puhunan para muling umangat. Tama si Papa. Dapat na tayong umalis, magiging mayaman na ang pamilya Tang. sumasaklot kayo ng masamang kapalaran at sunod-sunod na sakuna. Malasang paglabas. Kung ayaw niyong mamatay, manatili lang kayo sa bahay. Tumahimik ka, kuya, huwag mong ipakaisa amin ang swerte. Dahil lang sa inggit sa relasyon namin. Huwag kang magsalita ng masama. Mula ngayon, si Yuchen ang papali sa iyo bilang anak na ampon. Para mag-alay sa mga ninuno ng pamilya Tang. Lumabas ka na. Ano ba yan? Aw naman, bakit may kidlat? At natanggal pa ang plaka ng pamilya. Baka nga masamang araw para lumabas. Wala nang pag-asa. Aalis na ako. Kuya, sumama ka na rin. Makikita mo kung paano. Dadalhin ng swerte ko ang pamilya Tang sa kayamanan. Hanggang sobra-sobra ang pera. Mapa, una na akong magmamaneho. Sige. Akala mo talaga ikaw ang pangalawang anak ng pamilya Tang. Tignan mo kung hindi kita pagtripan. Tatlo na lang, malaya na ako. Mukhang malas kayo, masama ang kapalaran. Kung magmamaneho kayo, baka hindi kayo makabuhay. Para sa hapunan ngayong gabi. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Malayo ang Quezal Casino. Mga ilang kilometro mula rito. Kung hindi tayo magmamaneho, maglalakad ba tayo? May swerteng dala si Yuchen. Kaya siguradong mananalo tayo sa kasino. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataong yumaman. Bilis, Yuchen. Sige. Ayoko. Parang nawawalan ako ng kontrol sa sasakyan. Hindi ko mapahinto. Muntik na akong mamatay ng 2 beses ngayong araw. Ang Jingran. Gusto mo ba akong patayin? Kahit ayaw mo akong tanggapin bilang anak ng pamilya Tang. Hindi mo naman dapat kunin ang manibela at ipahamak tayo. Naku, nagawa natin ang malaking kasalanan. Parang ito ang sasakyan ng pinakamayamang pamilya Zhao. Tang Jingran, bumaba ka na at humingi ng tawad sa pinakamayaman. Paumanhin po. Ginoong Zhao, nasaktan po ba kayo? Naku, Ginoong Zhao. Kuya ko po ang kumuha ng manibela, kaya nasira.
ang sasakyan ninyo. Kung may nangyari kay Ginoong Zhao, hindi ninyo kayang bayaran kahit ibenta ninyo lahat. Tama po ang inyong pagsasaway. Papagalitan ko po ang aking anak at ipapakiusap na humingi ng tawad kay Ginoong Zhao. Bilis, umalis ka na diyan. Ginoong Zhao, patawarin niyo po ako. Bakit pamilyar ang mukhang ito? Para bang nakita ko na ito dati. Kung may saysay ang paghingi ng tawad, para saan pa ang mga otoridad? Alam ba ninyo, kung hindi lang sa huling sandali, kung hindi lang napalingon ng kaunti ang sasakyan ninyo, maaring... Ginoong Zhao, kayo po, huwag na nating pag-usapan ang maliliit na bagay. Dalhin ninyo na ako pabalik. May mahalagang bagay akong kailangang tiyakin. Opo. Iba talaga ang pinakamayaman. Ganyan ang klase, ganyan ang pag-isip. Tara na. Kailangan na rin nating umalis. Naghihintay na ang mga bisita. Muntik na mamatay ang buong angkan ng pamilya tang dahil sa iyo. Gusto mo pang sumakay? Pangatlo, isa mo ang pinto. Hayaan mong maglakad siya papuntang sugalan. Kuya, hindi naman kalayuan ang sugalan mula rito. Isipin na lang nating ehesisyo. Dalawang pagkakataon na lang ang natitira. Sa pagkakataong ito, salamat sa suwerte ni Yuchen na nakatulong sa atin. Na malampasan ang krisis. Nga, sino ba ang hindi nakakaalam na si Ginoong Zhao, ang pinakamayaman, ay sikat sa pagiging mahirap kausap at mainitin ang ulo, kung hindi dahil sa iyo, Yuchen, na puno ng swerte. Malapit na mapahamak ang buong pamilya natin, dahil sa taong iyon na nagdadala ng malas. Nanay, tatay, malapit na ang sugalan. Maupo kayo ng maayos. Naalala ko na, siya yon. Ang pagkakataon para muling umangat ang aming pamilyang Zhao ay dumating na. Ginoong Zhao, ayos lang po ba kayo? Ginoong Zhao. Panginoong Tang, hindi pa rin humihina ang inyong lakas. Hahaha. Kapatid na King Shan, ngayon sa pamilya Tang. Ang tunay na biyaya ay bumalik na. Hindi lang niya kayo iniligtas ng 3 bises. Pinamunuan pa niya ang pamilya Tang na manalo ng 9 na sunod na bises. At ang puhunan ay tumaas ng mahigit 200 bises. Ang ganitong swerte. Sana'y patuloy ninyo kaming gabayan sa hinahara. Sa pagbabalik ng ganitong biyaya. Mukhang lulutang na ang pamilya Tang. Hahaha. Kapatid na King Shan, hindi ko alam kung may hinahangaan na ang pangatlong Ginoo. May anak akong babae. Maganda ang mukha. Huwag ka diyan. Sige, pag-usapan natin. Hahaha. Nakita mo ba, kuya? Dahil sa aking swerte, ang pamilya Tang ay nanalo ng 9 na sunod. Ngayon, ang pundo ng pamilya Tang ay sapat ng mangibabaw sa buong lungsod ng Jiang. Yuchen, ikaw ang maghahati sa huling baha. Ngayon, ang sandaling umangat ang pamilya Tang sa tuktok ng Jiangcheng. Gusto kong ikaw ang magiging saksi nito. Sej, tatay. AMM. Ang patong ba, double ang premyo kung manalo? Mukhang hindi lang si Kang Yuchen ang sumisira sa pamilya Tang. Pati itong mga kasabwat niya. Sinadya nilang pagtripan ang pamilya Tang. Sugal, Tang King Shan, sa'yo at sa iba puro pinsala. Kung ayaw mong mahiya ng todo, tingnan mo na ang baraha mo. Hindi na kailangan. Nandito si Yuchen. Walang mangyayaring mali.
30 bilyon pa. Naku, hindi man lang tiningnan ni Tang ang kanyang baraha. Ang laki ng taya. Pero sino nga ba? May pamilya Tang na. May swerte sa kapalaran. Kung ako ang ganoon, sigurado. Isusugal ko lahat ng ari-arian ko. Sa ngalan ng testamento ni Lolo Tang, babalaan ko kayo. Isang huling beses. Ang swerte nyo noon, galing lang sa pulseras na ito, sumasalo ng masamang kapalaran. Kung ipipilit nyo pang magsugal, wala nang makakaligtas sa pamilya Tang. Tama na. Salbaheng walang utang na loob. Wala kang ginawa kundi sumalungat. Mukhang ayaw mo. Lang yumaman ang pamilya Tang. Iemi. Huwag kang magsalita ng ganyan, sumpain ang pamilya Tang. Umalis ka na rito. Huwag mong hadlangan ang kita ko. $100 bilyon pa. Doktor. Totoo bang may cancer si Lolo? Maaga ba? Buti na agapan, minor surgery lang. Makauwi na siya pagkatapos ng 4 o 5 araw. Mag-ingat lang at magpahinga, mababa ang sansa na bumalik. Salamat, Dok. Siya. Lolo. Siya. Siya, Lolo. Siya. Hanapin mo siya. Lolo, sino siya? Bakit kailangan hanapin? Hi. Siya ang pinagpala ng kapalaran. At siya rin ang pinagmulan ng yaman ng pamilya Zhao. May alamat. Isang mortal na diwata ang namamahala sa kapalaran. Isang lahi lang, par-pareho ang mukha. Noon. Isang super lang ako ng pedicab. Nagkataon, nakilala ko siya, nakuha ko lang konting koneksyon, kaya naging Zhao Group, number 1 sa Asia. May ganitong klaseng tao pa pala sa mundo. Ginoong Zhao, ang jewelry store na pupuntahan natin ay biglang nasunog. Buong kalye ay naka-lockdown. Maaming namatay. Kung ganun, kung hindi niya binangga ang sasakyan ni Lolo, baka hindi na siya. Tama, ito ang swerte, tayo ay nakatagpo lang sa kanya at nakaiwas sa malaking sakuna. Kaya, Lolo. Sino ba talaga siya? Naalala ko, sinabi ng pamilya Tang na ang bumangga kay Ginoong Zhao ay ang kanilang binata, at nalaman ko na buong pamilya nila ay pumunta sa Casino Caesar ngayong hapon. Bilisan nyo, tulungan nyo akong tumayo. Dadalhin ko ang malaking regalo at personal kong bibisitahin siya. Lolo, sabi ng doktor, kakagaling mo lang sa operasyon, kailangan mong magpahinga. Huwag kang bumaba sa kama. Ako na ang pupunta. Lolo, maghahanda ako ng 10 bilyong regalo. At personal kong bibisitahin siya. Ang Diyos. AMM. Ang huling 2 perlas na nagliligtas ng buhay ay kanilang winasak. Ang swerte ng pamilya Tang ay nawala na. Dumating ang malas. Tapos na talaga. Ang aming pamilya Tang. May Yuchen na anak ng swerte, ilalagay namin ang lahat ng aming kayamanan. Nanay, tatay, itong ika-10 laro, ako na ang anak ng swerte. Ang magdedial, tiyak na mananalo ang pamilya Tang. At magiging dakila.
Straight, Chairman Chen. Straight ang kanyang kamay. Hahaha, paano tayo matatalo nito? Pagkatapos ng 10 segundo, ang pamilya Tang ay nawalan ng lahat. Kalokohan, Sage. Kung ganun, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na kapangyarihan ng anak ng swerte. Three of Hearts. Paano nangyari yon? Bakit eh? Tapos na. Tapos na ang pamilya Tang, hindi lang nawala ang pag-asa na makabawi. Baka maging katatawanan pa ng buong Jiangcheng. Impossible. Hindi, huwag ninyong kunin yan, yan ang puhunan ko para makabawi. Puhunan, tatay. Ano ba ang ginagawa ninyo? Nawalan na ng perla ang pamilya Tang. Wala na kaming lahat, ano pa ang gusto ninyong gawin? Ang patakaran sa kasino, anggapin ang pagkatalo. Gusto niyang agawin ang aking panalong chips. Paano ito dapat bilangin? Bakit? Ako ang pinagpalang anak. Paano kayo nanalo ng ganito kadali? Sa palagay ko, mandaraya kayo. Sinasabi mo, mandaraya ako? Kumuha ng kusilyo. Hindi ko sinabi. Ano ang ginagawa ninyo? Hoy, hulihin ang mandaraya, walang ebidensya, naninirang puri. Ayon sa patakaran ng mundo. Hoy, hindi. Nagkamali ako. Hindi na ako ulit. Nagkamali ako, hindi na ako ulit. Hayaang putulin nila. Ikaw ang pinagpalang anak, hindi ka masasaktan. Tatay, Yu Chen, lahat ito ay pagsubok ng kapalaran. Maniwala ka sa tatay, tiisin mo lang, siguradong walang mangyayaring masama. Ang matandang ito. Kung siya ba ay pinagpalang anak, hindi ko alam. Hindi. Hindi ako maaring umupo na lang at maghintay ng kapahamakan. Kuya, iligtas mo ako. Hindi ba't napakagaling mo? Tiyak na may paraan ka, di ba? Jingran. Iligtas mo si Yu Chen. Basta't maligtas mo ang kanyang buhay, handang magsakripisyo ang nanay. Sasabihin ko sa iyo, Tang Jingran, pinapayuhan kitang sumugod ka at iligtas siya. Kung hindi, kapag nagpayaman si Yu Chen kasama kami, hindi ka makakakuha ng kahit isang kusing. Sarili mong kasalanan, hindi ka maaaring iligtas. At saka, ako at ang pamilya Tang. Wala nang koneksyon. Tang Jingran, gago ka. Si Yu Chen ang kapatid mo. Talagang hindi ka tutulong? Ang ingay. Akala mo ba palengke ito? Anak. Huwag kang matakot. Ngayon, kahit humingi ka ng tawad, huli na. Dapat 3, hulihin sila. Tatay, iligtas mo ako. Sabi ko na, ang anak ko ay pinagpalang anak. Hindi siya masasaktan. Yu Chen, tiyak na ligtas ka. Pagpalain ng langit ang aming pamilya Tang. Ngayon, bakit palagi akong nakakaranas na nakamamatay na masamang kapalaran? Napakasama nito. Ito pa lang ang simula. Malapit na, pupunta kayo sa tulay ng nakalimutan at magkakasama kayo. Sarhan mo ang iyong masamang bibig. Dumating ang anak na babae ng Zhao.
Ang anak na babae ng pinakamayaman, Zhao Yuran. Bakit siya narito? Baka narinig niya na ang aming Yuchen ay pinagpalang anak. At espesyal na pumunta para magpakasal. Kahit mawalan ng lahat ng ari-arian. Pero habang nandito si Yuchen, maaari pa ring umasa sa malalaking kumpanya tulad ng Zhao. Madali lang ang pag-akyat sa tagumpay. Totoo ba lahat ng sinabi ni Papa? Ako ba talaga ang swerteng anak ng pamilya Tang? Ngayon magbabago na ang kapalaran ko. Sino ang binatang Tang? Ako. Ako ang binatang Tang. Bingi ka ba? Hindi mo ba nakikita? Si Binibining Zhao, personal na pumunta dito para iligtas tayo. Bitawan mo na yan. Pwede kong tanggapin ang kasal sa pamilya Zhao. Ang tanong lang, ang pamilya Zhao. Sa pagpunta kay Yuchen, naghanda ba ng maraming regalo? Ikaw. Binibining Zhao, 1 bilyon lang ang kailangan ko. Basta nandito si Yuchen. Dodoblehin yan ng 100 beses, madali lang. Kapag nabawi na natin ang perang dapat sa atin, ako ang magpapakasal kay Yuchen sa inyo. Ang pamilya Zhao sa pag-aalaga ng aming si Yuchen na swerteng anak. Tiyak na lalong giginhawa ang negosyo. Kasal. Hindi ka pumunta rito para sumipsip sa akin. Ano ka ba? Para magsalita ng kasal sa akin. Ito, Ang pagpunta ko rito ngayon ay para hanapin ang nakabangga sa lolo ko. Matinding hirap ang dinanas ng lolo ko sa ospital. kuya, kahit na dahil sa pag-agaw mo ng manibela, kaya nasaktan si Ginoong Zhao, pero handa akong magdusa para sa iyo. Walang dapat mang-api sa kuya ko. Siya ang swerteng anak na binanggit ni lolo. Tingnan natin kung paano pinag-initan ng pamilya Tang ang tagapagligtas ng aming pamilya Zhao. Huwag mo akong hawakan, nakakasama ng loob. Kuya, kung may kahit konting utang na loob ka pa sa pamilya Tang, mag-sorry ka na kay Binibining Zhao. Gusto mo bang madamay ang mga magulang na nagpalaki sa iyo? Lagi mong sinasabing malapit ng maghirap ang pamilya Tang. Sa tingin ko, ikaw lang ang malas na nagdadala ng kapahamakan. Walang ibang ginawa kundi magdala ng problema. Dapat noon pa, hindi ko na sinang-ayunan si Lolo na ampunin ka. Tang Jingran, kung tunay kang lalaki, aminin mo ang kasalanan mo. Malaki ang puso ng pamilya Zhao. Hindi nila ipagkakait sa isang estudyante. Natapos ko na ang pangako ko sa matanda. Kaya wala na akong kinalaman sa inyong pamilya Tang. Kayo ang dapat mag-alala. Magandang payo, kung ayaw niyong lalong masahol ang kahihinatnan. Mas mabuting aminin niyo na agad. Aminin? Ikaw ang may kasalanan sa pinakamayaman? Anong kinalaman namin? Anong kinalaman namin diyan? Huwag ka nang magdahilan, puntahan mo na ang mga Zhao at humingi ng tawad. Mga bobo, Ano na naman to? Hinto. Kulog lang, walang ulan. Wala namang nangyari. Yan ba ang sinasabi mong malapit ng mamatay? Mukhang ikaw ang may malas, yung bibig mong mapanghula. Nga, bakit walang nangyayari? Hindi naman siguro tayo niloloko ng pangalawang anak ng pamilya Tang. Di dapat yun. Kanina lang, sinabi niyang talo ang pamilya Tang. hindi pa dumarating ang parusa. Hindi pa oras. Ang magandang buhay nila. 10 segundo na lang. Tang Jingran, 10 taon kang pinalaki ng mga magulang, bakit ang sama mo? Tang Jingran, wala kang puso. Sake. Dumating na ang parusa. Titingnan ko kung saan yung sinasabi mong parusa. Tang Jingran, tapos na ang 10 segundo. Ano pa ang masasabi mo? Ano tong nangyayari? Narito ako ngayon, kung kaya mo. Ipadala mo ang malas. Dito sa akin. Yinghi. Ang buhok mo. Buksan ang ilaw. Opo, binibini.
Reinkarnasyon ng kamalasan. Kinuha ang 30 taon ng buhay nyo. Mula ngayon, mapuputi ang buhok ninyo. Tatay, nanay, et. Kayo, Ang mukha ko. Totoo pala ang sinabi niya. Siya talaga ang pinagpala, ang tagapagligtas ng pamilya Zhao. siya ang pinagpala ng kapalaran, siya rin ang pinagmulan. Ng yaman ng pamilya Zhao. Ayon kay Lolo, sa tulong ng tagapagligtas, sa loob lang ng isang buwan. Naging pinakamayaman sa Jiangxing, pangalawa sa buong bansa sa susunod na taon. Pangatlong taon, pumasok sa top 20 ng Forbes. Pero nang umalis ang tagapagligtas, humina ang Zhao. Patay pa ang mga magulang ko sa aksidente. Ginawa lahat ni Lolo para lang makasurvive. Sa ganitong kapalaran, siya talaga ang supling ng tagapagligtas ng pamilya Zhao. Totoo lahat ng sinabi ni Jingran. Pero sa mga taong ito, patuloy siyang nagbabantay sa pamilya tang sa kanyang sariling paraan. Ngayon ay nabasag ng katay ang rosaryo. Natupad na ang malas. Ang mukha ko. Nagkataon lang. Tiyak na nagkataon lang. Tang Jingran. Anong ginawa mo sa amin? Alisin mo agad. Gusto mo pa bang bumalik sa pamilya Tang? Jingran, hindi ako naniniwala. Kung mawawala ka sa pamilya Tang, magkakagulo ang buong pamilya. Tama, sinasabi mong ikaw ang swerte, pero hinabol ka ng pamilya Zhao. Humingi ng paliwanag, tama ba, binibining Zhao? Zhao Yuran, may lakas ka. Binibining Zhao, ang hayop na iyon. Ang pamilya Tang ko. Dumadaan lang ako. Ako, Huwag mong isipin na dahil maganda ka. Hindi kita kaya. Ang Zhao Group ay may daladalang toneladang ginto, 10 estate, at 51% na shares ng Zhao Group. malugod namin tinatanggap ang tagapagligtas ng pamilya Zhao. Tagapagligtas ng pamilya Zhao. Binibining Zhao, mali ka yata. Tang Jingran. Siya lang ang isang ulila. Na iniligtas ng lolo ko noon sa labas. Paano siya magkakaugnay sa pamilya Zhao? May kinalaman. Narinig ko na nagsimula ang pamilya Zhao sa wala. Umangat lang dahil sa tulong ng isang tao, pero nawala siya. Hinanap ng pamilya Zhao ng 18 taon, nag-donate sa charity. Sayang lang, wala nang balita. Ganoon kakatiyak, binibining Zhao. Baka namanan ng anak ang utang na loob ng ama. Si Jitang ang inapo ng taong iyon. 18 taon. Hindi ba 18 taon na rin si Jingran ngayon? May malalim pala siyang koneksyon sa pamilya Zhao. Hindi, binibining Zhao. Mali ka talaga. Siya ang bumangga sa lolo, kaya nasugatan ang lolo. Paano siya magiging tagapagligtas ng pamilya Zhao? Salamat kay Jingran, nabangga niya ang lolo ko. Nang magpatingin ang lolo ko sa ospital, nalaman na may late stage cancer pala siya. Kung nadalay lang ng 10 o 15 araw, baka hindi na siya maligtas ng doktor. Ano? Nakapakinabang pa sa aksidente. Mukhang talagang nakabalik ang Zhao sa kanilang pinagpala. Kung hindi nila nakikilala ang halaga mo sa Tang family, sumama ka na lang sa akin sa Zhao family. Gagawin namin ang lahat para sa iyo. Bibigyan ka ng lahat ng gusto mo. Talaga bang angkan ng tagapagligtas ng Zhao? Ganito na ba ang biyaya ng Zhao? Kahit ang itinakwil ng Tang family, may pag-asa pa sa Zhao. Sa nakaraang buhay, binayaran ko ang utang na loob kay Lolo Tang. Pero ang nangyari, naghirap at namatay lang ako. Ngayong nabuhay muli, oras na para pumunta sa Zhao. Para malaman ang tungkol sa aking pinagmulan. 2 taon akong mas matanda sa iyo. Kung papayag ka, tatawagin kitang kapatid. Halika, kapatid, gusto mo bang sumama sa akin sa Zhao? Maligayang pagdating sa pinagpalang anak ng Zhao. Tapos na ang ugnayan ko sa Tang family, wala na kaming kinalaman. Sasama ko sa iyo sa Zhao. Kapatid na Jingran, uuwi na tayo. Siya talaga ang hinahanap ng Zhao sa loob ng 18 taon. Ang tagapagligtas nila. Ang Tang family, nagkamali ng desisyon. Pinakawalan nila ang kayamanan. Kung pinanatili nila siya, gamit ang utang na loob ng Zhao, matagal nang umunlad ang Tang family, baka totoo nga. Ang lahat ng sinabi ni Tang Jingran, malapit nang maghirap ang Tang family, nakakasama ng loob. Palayasin na ang mga ito, huwag nang dumihan ang kasino ko. Alis na. Ang galing ng barbero, tingnan ang itim na buhok na ito.
parang natural na itim. Anong pinagpalang anak? Si Tang Jingran ay isang malas. Kahit na angkan siya ng tagapagligtas ng Zhao. Dahil sa kanyang malas. Sa loob ng isang taon, mawawasak ang Zhao. Ama, dahil kay Tang Jinggan. Nahirapan tayo na matagal, sa Zhao, maghihiyap din sila. Kung babalik siya, hindi namin siya tatanggapin. Pero paano kung totoo ang lahat ng sinabi ni Jingran? Ano ang gagawin natin, totoo man o hindi? Si Tang Jingran, kung talagang pinagpala siya gaya ng sinasabi ng Zhao, sa loob ng 10 taon. Dapat nang naging number 1 sa Asia ang Tang family o maging pinakamayaman sa mundo. Tama, ang swerte ng Tang family. Nagsimula ng bumuti nang dumating si Yuchen. Wala siyang kinalaman dito. Pero Linlin, Si Yuchen ang kapatid mo, kung hindi dahil sa kanya. Malamang patay na tayo ngayon. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Anong sinabi mo? Jingran, mula ngayon. Ito na ang pangalawang tahanan mo. Kung may hiling ka, sabihin mo lang tutuparin ko. Salamat. Habang nandito ako, ang pamilya Zhao ay ligtas. Nakatago ang dragon, nagbalik ang tunay na hari. Siya kaya ang pinagpalang anak ng tadhana? Magpahinga ka muna, maghahanda ako. CJ, Miss, inimbestigahan namin ang nakalipas na 10 taon. Maaming ang problema ang pamilya Tang, pero laging nakakaligtas. Tumataas pa rin ang kanilang kapangyarihan. Sa tingin mo, dahil ba yon sa binata? Sino ang nakakaalam? Pero malamang, May sasabihin ako, ang paglilipat ng shares ay delikado. Baka hindi sumang-ayon ang board. At hindi pa napatunayan ang pagkakakilanlan niya. Baka masyadong mapanganib ang pagbigay ng ganito, kalaking benepisyo. sinabi ni Lolo, tratuhin siya ng may pinakamataas na paggalang. Naniniwala akong maiintindihan ng board. Ero, Kung ayaw nilang maging magalang, tutulungan ko si Lolo na pilitin sila. Tungkol sa pagkakakilanlan niya, naniniwala akong siya ang tagapagmana ng aming tagapagligtas ang isa rin. Pinagpalang anak ng tadhana. paano kung mali tayo? Ayon kay Lolo, ang pinagpalang anak ng tadhana ay nagdala ng maraming biyaya sa pamilya Zhao. Malalaman natin ang katotohanan. Hello, miss. naprubahan na ang lahat ng papeles para sa proyekto sa Binhay. Pwede nang magsimula. Nakabinbin ang proyektong iyon ng halos kalahating taon. Wala pang 10 minuto mula nang umuwi siya, naaprubahan na. Siya nga ang pinagpalang anak ng tadhana. May 1 milyon sa card na ito. Ito ang allowance mo sa buwang ito. interesting. Akala ko mataray ang babaeng ito mula sa pamilya Zhao. Pero maayos pala siya. At inutusan ko na habang nandito ka sa pamilya Zhao, tuturuan ka namin ng may pinakamataas na paggalang. At serbisyuhan ng pinakamahusay na Wishan 5 Fortune Dahong Pao. Sa damit, sa Valrao, Skabal o Zegna. Naku, noong panahon ni Lolo. Ganyan ang trato sa isang head of state. Swerte talaga ng batang to. Sa pang-araw-araw na pabango, garlin lang meron kami. Ililit di kolog ng imperiale, sapat na iyan para sa'yo. Nasaan ang hinihingi ko? Heto ang purple sandalwood gold bed. Gawa ito sa mahalaga naman purple sandalwood mula sa King Court Workshop. Sa online terms, Forbidden City has one, I have one. Malaki ang pamilya at negosyo ng Zhao, kaya maraming karma. Mas marami siguro kaysa sa Tang. Buti na lang mabait si Lolo Zhao. Nag-ipon siya ng maraming mabuting gawa. Gamit ang blade na to, magdaraos ako ng ritual para lubos na protektahan ang Zhao. Hoy, di ba sabi ko huwag kang tatawag? Wala mo bakit? Miss, dalhin mo agad ang tao sa ospital. Mukhang mali ang diagnosis sa lolo mo. Anong mali?
Di ba sabi noon? Early stage cancer. Nakita ko pa ang CT scan. Bakit biglang mali ang diagnosis? Basta mabuti sa kanya, babalik ang swerte. Sa pamilya Zhao, ganun lang kasimple. Anong sinabi mo? Boss Ma, nagbago na rin ang isip mo. Sabi ko na nga ba, ang supply ng tang ang pinakamaganda sa Jiangcheng. Tama, pero bilisan mo. 1 bilyon ang kontrata. Maraming nag-aabang. Saich, Boss Ma, hintayin mo ako. Papunta na ako. Ay naku, sabi ko na nga ba. Si Yuchen ang tunay na. Swerteng anak ng pamilya Tang. Tingnan mo, umalis lang si Tang Jingran. Dumating agad ang swerte. 1 bilyon na order. Kung makuha natin to at papuntahin si Yuchen sa kasino, babawi tayong lahat. Tama. Di babagsak ang tang habang nandito ako. Si Tang Jingran, ang malas na yon, dapat matagal nang umalis. Yuchen, anak, salamat sa pamilya Tang. Kung wala ka, naloloko pa ako ng batang yon. Di ko mararanasan ang magandang buhay ngayon. Tama. Noong nandito si Tang Jingran, palagi tayong nahihirapan. Kailan tayo naging maayos? Kung hindi dahil sa mga ninuno, baka nasiya na tayo ng gago. Nahila sa kahirapan. Kailan pa kaya babalik si Yuchen? Tatay, nanay, ako na po ang umuwi. Ako ang swerteng anak, sisiguraduhin kong angat ang pamilya Tang. Magiging pangunahing angkan tayo. Magaling, tunay kang Tang. Mas mabuti talaga ang tunay na anak, hindi katulad niya. Ngayong araw na ito, napahiya tayo ng husto. Tama na, naghihintay pa si Jima, puntahan na natin siya. Yuchen, mauna na ako, tatay. Naku, Al, may malaking problema. Singi Road. May lumubog na lupa. 15 sasakyan ang natabunan, walang nakaligtas. Hindi ba ito? Ang lugar ng aksidente natin kanina. Kung hindi dahil kay Jinggan. Na biglang humila na manibela, nakalusot lang tayo. Kung naghintay pa tayo ng insurance doon. Baka namatay na rin tayo. Ano? Lumubog ang lupa sa Singi Road, 15 sasakyan ang natabunan. Walang nakaligtas. Kung hindi hinila ni Tang Jingran, ang manibela, patay na tayong lahat. Bago pa tayo umalis kanina, pinayuhan na tayo ni Jingran na huwag magmaneho, pero hindi tayo naniwala. Muntik na mamatay ang buong pamilya. Totoo pala lahat ng sinabi niya. Siya pala ang laging nagbabantay sa atin. Nagbabantay sa pamilya Tang. Magkano ba ang binigay niya sa'yo? Bakit mo siya pinagtatanggol? Pero nagkatotoo ang lahat ng sinabi niya. Nawalan ng kontrol ang sasakyan, natalo sa sugal, kahit na. Si Bathala ay nasa kanyang panig. Paano kaya? Kung hanapin na lang natin siya, kung hindi. Nag-aalala ka lang kaya, hindi makapag-isip ng maayos. Ano ang sinabi sa balita? Singi Road, pumutok ang lumang tubo. Buti na lang, walang nasaktan. Ama, sa tingin ko, kasabot niya ang media. Plano lang nila ito. Gusto niya tayong takutin. Para makuha ang tiwala mo at ni tatay at nanay at tuluyan. May taboy ako sa pamilya Tang. Ilang henerasyon na ang pinaghirapan ng pamilya Tang. Paano mawawasak dahil lang? Sa ilang salita niya. Yemi, Pagsapit lang ni Tang Jingran ay umalis na siya. Kaagad tayong nakakuha ng malaking kontrata, 100 milyon. Sino ang tama at mali? Linlin, hindi mo pa rin ba malinaw na makita? Sej na. Kailangan ko na ring umalis. Ang Tang family ay nakaligtas sa malas. Pinalayas na ang salot na yon. Mula ngayon, tiyak na asenso tayo ng husto. Sikapin nating maagang makuha ang kontrata at mabawi ang lahat. Agay. Nanay, Malas at tapahamakan. kasalanan lahat ng gago na iyon. Kahit umalis na, hindi pa tayo pinalagpas, at nadamay pa tayo sa kanyang kapalaran. Hindi kaya dahil umalis na si Jingran. Nawala na ang swerte ng pamilya Tang. Kaya tayo ay... Linlin, si Yu Chen ang totoo mong kapatid, iyong salot. 10 taon siya sa ating pamilya,
Kailan ba? Siya'y sumunod ng buong puso? Ate, kung siya ang anak ng swerte. Ano naman ako? Kahit ikaw sa pamilyang ito, ayaw na ba sa akin? Hindi ganoon ang ibig sabihin ng ate. Linlin, hanggang ngayon, pinagtatanggol mo pa rin ang salot na yun. Ama. Si Tang Jingran ay isang uod na sumipsip sa 10 taong pagsisikap ng pamilya Tang. Sa pag-alis niya, ang aking swerte ay magdadala sa pamilya Tang ng mas mataas pa. Tama, napakabuti na umalis siya, nanay. Hayaan mo siya, ang pamilya natin ay pipirma na lang ng kontrata. Tingnan natin kung gaano katagal makakatiis ang Zhao family sa kanya. Maling diagnosis. Sige, pupunta ako kaagad. Ang iyong mga gamit, ipinahanda ko na. Lahat ay inilagay na sa kwarto. May kailangan ka pa ba? Tawagan mo lang ako anumang oras. Jingran, kapatid. Ano na nangyari sa iyo? Hindi ka dapat lumabas ngayon, samahan kita. Ang ospital ay parang bahay ko. Hindi naman siguro magkaproblema, di ba? Ikaw ba ay mahina ang swerte mula pagkabata? Paano mo nalaman? Sa mga nakaraang taon, naglingkod ka ng buong puso sa pamilya Zhao. Dumaan sa maraming hirap at ngayon ay haharap ka na sa isang malubhang panganib. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Lahat ng kapahamakan, ako ang sasalo para sa iyo. Dalhin mo ako sa ancestral hall ng pamilya Zhao. Pagkatapos ng seremonya, lahat ng kapahamakan ay aking pipigilan. Alaynan. Paghuhula. Simulan. Patakan ng dugo. Qian Yuan Hing Lizen, Kunhao Zei Wuling, ang swerte ay aking gabayan. Ang swerte ng mga Zhao magtipon. Tapos na ang seremonya. Ito. Pakiramdam ko ay magaan ang buong katawan ko. Ito kaya ang pakiramdam ng swerte. Ang swerte ng mga Zhao ay nakakabit na sa akin. Ngunit ang iyong kapalaran ay masyadong mabigat. Sa mahalagang sandali, kailangan ko pa rin tumulong. Halika na. CJ. Malapit na ang kasal namin ni Yuran. Bakit hindi makita ang iyong amo? Hindi pa sumasagot sa tawag. Itong mga araw na ito, abala ang binibini sa malalaking bagay ng pamilya. Abalang-abala. Ano ang mas mahalaga kaysa sa kasal namin? Ito. Sino siya? Saan siya galing? Sabi ng amo, yun ang supling ng tagapagligtas ng mga Zhao. Nawala ng 10 taon. Kamakailan lang nahanap ni Lolo. Supling ng tagapagligtas ng mga Zhao. Nawala ng 10 taon, ngayon nahanap. AME, ang ganda ng pagkakataon. Ang binibini ay abala sa mga bagay ng tagapagligtas. Nitong mga nakaraang araw. Ano ang ginawa niya para sa kanya? Inilagay siya ng amo sa pinakamagandang kwarto. Ginamit ang pinakamahusay na mga bagay at narinig ko na ibibigay ni Lolo ang kalahati ng shares ng mga Zhao sa kanya bilang regalo. Ano? Pinakamagandang kwarto? Kalahati ng shares? Hindi pa ako nakapag-stay sa kwartong iyon. Ano ba ang karapatan niya? Nasuri na ba ang pagkakakilala niya? Baka naman isa na namang manloloko. Nanay, huwag kang mag-alala, dahil nandito ako ang pinagpala. Ang order na ito na 1 bilyon ay tiyak na mapapanalunan. Tama. Sa pagsama ni Yu Chen, ngayon, tiyak na walang anumang problema. Ang pamilya nating Tang nawala ng isang masamang kapalaran, ngunit nagkaroon ang tunay na pinagpala sa tingin ko. Malapit na tayong maging pinakamayaman. Hahaha. Nagsisinungaling kaya si Jingran sa atin. Si Yu Chen pala ang pinagpala. Pinalayas natin siya. Hindi lang tayo tatamaan ng kaparusahan. Mapapalad pa rin kaya ang masamang kapalaran at angat sa buhay. Parang wala namang panganib. May mangyayari ba talaga?
Mukhang kots ni Zhao Qianjin. AME. Hindi ba dinala na ni Zhao Yuran ang masamang kapalaran? Susunod, sila naman ang malas. Magsasama pa ng ganung masamang kapalaran sa bahay. Baka tulad namin, hirap na hirap din. Huwag kang matakot. Nandito ako, walang mangyayari. Ang daming bakal. Ni isa, wala tumama sa atin. Sabi ko na, dahil tinanggap mo ako sa Zhao, ang mga problema mo. Ako na ang sasalo. Jingran, buti na lang nandito ka. Aray. Tulong. Tulong, may tao. Ano ba talaga ang nangyari? Mukhang. Yung nasa harap. Truck na maling daan, kaya aksidente. Ha? Tingnan nyo yung kotse sa harap. Mas malapit sila, yung mga bakal. Kaamihan sa kanila tumama. Salamat kay Yuchen. Kundi, baka patay na tayo. Buti na lang nandito si Yuchen. Kaya hindi ako nasaktan ng malala. Pero sila, siguradong wala silang suwerte. Sino ba naman kasi ang hindi naniniwala? Dinala pa si Tang Jingran, tingnan mo. Nabayaran. Hindi, nandoon pa si Jingran sa kots. Kailangan ko siyang iligtas. Sandali. Si Tang Jingran, malas talaga. Si Zhao Qianjin, dahil kinuha siya at nakisama. Kaya na aksidente. Mahirap na nga. Natanggal na natin siya. Kapag nakipag-ugnayan ulit, malas na naman tayo. Pero, Ete, wala nang pero-pero. Tingnan mo si nanay at tatay. eh, Hahayaan mo ba silang mamatay sa sakit? kami-kami lang dito. Kung malubha ang tama kay Jingran, hindi naman natin pwedeng hayaan na mamatay siya. Huwag ka nang magdalawang isip. Si Tang Jingran ay isang malas. Kung makikialam ka pa sa kanya, baka pati tayo hindi makarating sa ospital. Tara na, hindi ba sinabi niya na siya ang pinagpalang anak? Pinagpala siya ng langit, tiyak na hindi siya mamamatay. Umalis na tayo, kung hindi, mamamatay sa sakit ang nanay mo. Ang linlin. Ang buhay ba ng isang itinakwil ay mas mahalaga pa sa buong pamilya natin? Ito ba ang pinagsama-sama natin? Ikaw ba ay tunay na anak ni na mommy at daddy? Sige. Ihahatid ko muna kayo sa ospital. Ang sasakyan ay naging paangkor-kupin, pero sila ay walang nangyari sa kanila. Siya nga ba talaga ang pinagpalang anak? Ako pala ang malas. Jingran, kapatid. Salamat sa'yo. Kung hindi, baka ngayon ay... Ang daming bakal na ito. Ginawang paangkor-kupin ang sasakyan. Pero wala tayong naramdaman, ito ay talagang napakahimala. Jingran, kapatid. Ikaw nga talaga ang pinagpalang anak kung wala ka. Hindi ko makakaligtas sa kamatayan ngayon. Ang bait mo sa akin, nararapat lang ito sa'yo. Ay, ito na lang ang aking pasasalamat sa'yo. Medyo pagod na ako, ihatid mo na ako pauwi. Sige, uuwi na tayo. Yung tao kanina, parang si Tang Jingran. Siya nga ba talaga ang pinagpalang anak? Kahit ganun kagrabe ang aksidente, wala siyang galos? Hindi pwede. Hindi dapat malaman ng pamilya Tang. Baka siya ay kunin nila pabalik. Ang pamilyang Tang na ito. Dapat ako lang ang mag-isa. Hello. Mustang, bakit hindi ka pa dumarating?
Nayinip na si Bosma. May nangyaring konting aksidente, pero okay lang. Panatilihin mo muna si Bosma. Paparating na ako. Tatay, grabe na ang tama mo. Pupunta ka pa para magpirma ng kontrata. Paano kung? May mangyari pang aksidente. Okay lang to. Kahit papaano mas maganda ang kalagayan natin kaysa kay GNG. Zhao. Di ba? Yuchen. Sana ligtas si Papa at matagumpay ang malaking dial. Pagbalik ko, dadalhan ko kayong lahat ng malaking regalo. Hahaha. Kung si Tang Jingran ay talagang pinagpala ng swerte, ako ang malas sa kanya. Babalik pa kaya siya pag alis niya? Ito ang mga inihanda ng mga tauhan. Tingnan mo kung ano pa ang kailangan, sabihin mo lang. Talagang angkan ng Zhao. Ang yaman at kapangyarihan, ibang klase. Pati mouthwash, Evian at limited edition na Perrier ang inihanda. Ang mga pinggan, pambihirang ice flower celadon. Bawat isa ay mahirap makuha. Talagang itinuturing siyang Diyos ng angkan ng Zhao. G Zhao, ang fruit group mula sa magandang bansa, ay humahanap ng pakikipagtulungan sa atin. Si G Tang Musen ay nasa diretsong flight, inaasahang lalapag ng 8 oras 10 minuto ng gabi. Ang Fruit Group ay nangungunang kumpanya ng teknolohiya sa buong mundo. Hindi pa tayo nakikipagtulungan sa kanila. Kakakauwi lang ni Jingran. May malaking negosyo na agad. Sige, alam ko na. Jingran, kailangan kong bumalik muna sa opisina. Sige, alis ka na. Makinig kayong lahat, simula ngayon ang angkan ng Zhao. Ay magpapakumbaba kay Jingran, susunod sa kanyang kagustuhan. Walang pagkaalinlangan. Opo. Yuran, ang wedding gown mo. Ikaw na ang bahala sa ating kasal. Ano ba ang meron siya? Maakit niya si Yuran ng ganito. Noong nagtayo ang Zhao ng gusali nito 10 taon na ang nakalipas. Nasira ang dragon ng swerte. Kaya naharang ang swerte, kaya noon ang diwata ng swerte. Ay umalis. Kahit maraming mabuting gawa ang ginawa. Malaki ang nawala, hindi na ito nabawi. Kaya lalong naging malas. Ngayong narito na ako sa Zhao, una kong lilinisin ang makapal na masamang hangin. Ikaw, ihanda mo ang incense burner at papel, magsasagawa ako ng ritual. Inutusan mo ako? Isang araw pa lang ang dumaan. Hindi mo naman talaga itinuring ang sarili mo. Bilang may-ari ng Zhao clan, di ba? Hayaan mo akong maghanda para sa'yo ng mga kung ano-anong bagay. Sinabi ni Ate Yuran, ako ang masusunod ng lahat. Sundin ang utos ko. Pumunta ka at ihanda mo ang mga props. Maghahanda ako ng altar para sa isang ritual, para sa Zhao clan. Upang lubusang malinis ang masamang swerte na sumakop sa langit. Ginoong Tang, siya ang nobyo ng aming panganay na dalaga. Ihahanda ko na ngayon ang mga kailangan mo. Sandali. Ang daan ng kapalaran ay mahiwaga at walang katiyakan. Ang pamamaraang ito ay napakabagsik. Baka ang masamang kapalaran na bumabalot sa Zhao clan ay magsama-samang sumalat. Kailangan nating maghanda. Ano pa ang mga utos, Ginoong Tang? Ihanda mo para sa akin ang 1 kilo ng pinakamahusay na agarwood at ang tubig ng menstruation. Isang altar na gawa sa ebony wood. Ang peach wood para sa peach wood sword. Ay dapat sa 30 taong gulang na wood na tinamaan ng kidlat. At kailangan ko rin ng 50 piraso ng purong gintong pako. Kailangan kong itakda ang dragon vein sa ilalim ng lupa. Para ipagdasal at ipunin ang kapalaran para sa Zhao clan. Sage. May mga tao talaga, ginagamit ang maliit na kapangyarihan bilang utos ng hari. Walang hiya. Ang pinakamahusay na agarwood at kalambaka. Ang 1 gramo ay nagkakahalaga ng 30,000 piso. Ang 1 kilo ay 30 milyon. At ang purong gintong pako, gagamitin mo bilang pako? Ano ang ibig mong sabihin? Maamin na akong nakilalang tulad mo, akala mo. Dahil nagpapanggap ka bilang supling ng tagapagligtas ng Zhao clan, makakapasok ka na sa Zhao family, at makokontrol mo ang yamang bilyon-bilyon. Sasabihin ko sa'yo, ang bulating tubig sa kanal, mananatiling bulating tubig. Kahit gaano mo pa ito pagandahin ang pambalo, hindi mo ito magagawang tunay. Ginong Bowen, si Ginong Tang ay personal na. Dinala dito ng panganay na dalaga. Siya ang tagapagligtas na kinilala ng amo. Dapat kang maging magalang sa pagsasalita. Sabi nila, tagapagligtas siya. Sa mga nakaraang taon, ang mga nagpapanggap bilang tagapagligtas ng Zhao clan ay hindi bababa sa 1,000 o 800. Di ba? Ang taong ito, hindi pa malinaw ang background, nagsimula na ngang gumasta ng malaki. Sa tingin ko, isa siyang tunay na manloloko. Wala akong kailangang ipaliwanag sa'yo. Pumunta ka at maghanda. Sage. Tumigil ka. Kailan pa naging karapatan ng isang dayuhan na mag-utos sa Zhao family? Ginoong Bowen.
Ito ay utos pa rin ng panganay na dalaga. Si Zhao Yuran ay hindi marunong tumingin ng tao. At kayo, bilang mga alila, hindi rin ba ninyo alam? Anong tagapagligtas ang hinanap nila? Sa tingin ko, hindi tagapagligtas ang dinala nila, kundi isang Diyos-Diyosan. Kayong dalawa. Nasa panganib ang pamilya Zhao, tanging ako lang ang makakapagligtas sa kanila. Kung ako ang mamumuno sa pamilya Zhao. Ang yabang naman ng salita mo. Pero sa tingin ko, may pagkapugi ka namang. Mukhang binabay. Baka ikaw yung kabit na. Pinahanap ni Zhao Yuran sa ilalim ng pagiging tagapagligtas? Ikaw yung nobyo ni Ate Yuran. Huli na pa magpakilala, peke ka lang. Gusto mo pang makipagrelasyon kay Yuran? Mas mabuting kalimutan mo na yung pangarap mo. Ang lakas ng loob mo. Maseloso ka pa sa babae, isang lalaki. Hindi ka karapat-dapat maging nobyo ni Ate Yuran. Ikaw, sino ka ba pa utusan ako? Sige, ipapakita ko sa'yo kung sino sa bahay na to. Ang hindi mo dapat galitin. Ay naku, dahil lahat yan sa anak kong si Tang Jingran na walang utang na loob. Ang gulo niya, nadamay pa ako. Nanay, bakit mo naman sinasabi yan kay Jingran? Hindi siya ang may kasalanan. Hindi naman siguro ako lang ang may malas, di ba? Kamag-anak ng pasyente sa kama 21. Lumabas muna kayo. Doktor, kamusta po ang nanay ko? Doktor, ano ba talaga ang kondisyon ko? Sabihin mo na. Lahat ng resulta ng test mo ay nagtuturo sa isang konklusyon. Stage 4 na brain cancer. Hindi na gaanong mahaba ang buhay mo. Brain cancer. Stage 4 na. Ito. Paano nangyari to? Doktor, baka nagkamali kayo? Sa nalalabing panahon mo, gawin mo na ang gusto mong gawin. Walang bawal sa pagkain. Uminom ka lang ng gamot sa sakit sa tamang oras. Masama ang lagay, Director Su. Nalaman ng Lee Group na wala tayong operating permit. Kinansela nila ang kontrata. At hinihingi pa ang penalty na hindi bababa sa 30 milyon. Saan tayo kukuha ng 30 milyon? Masama ang lagay, binibini, yung gusali natin. Nabagsak habang ginagawa, mga ilang pung tao ang namatay. Sinampahan tayo ng kaso ng pulisya, suspendido ang operasyon. Hinihingi ng pamilya ang 1 bilyon na bayad. Parang dinagdagan pa ng problema ang problema. Ang pamilya Tang natin. Tapos na. Si Tang Jingran na yon, ang malas. Kahit na pinalayas na natin siya sa pamilya Tang. Paano kaya biglang gumuho ang gusaling ito? Sabi ni Jingran, ginagamit niya ang kanyang agimat na rosaryo para protektahan ang pamilya Tang. Ngayong nabasag na ni tatay ang rosaryo. Baka totoo nga ang sinabi niya, hindi siya nagsinungaling. Hindi. Nagkataon lang yon. Nga pala, hindi ba pumunta si tatay para sa kontratang 1 bilyon? Paano maging ang shadow fortune? Si Tanjiran? Nanay, ate, maniwala kayo sa akin. Huwag. Huwag naman sana. Huwag naman masamang balita ulit. Impossible, ako na. Ginang, hinatak ni Jima si Ginoong Tang para tingnan. Ang bagong gusali natin, tapos gumuho, silang lahat. Ay naipit sa ilalim, hindi alam kung buhay pa. Naku, tapos na talaga. Wakas na ng pamilya Tang. Grabe ang pagkakamali natin nitong mga nakaraang taon. Si Jingran ang laging kumakalinga sa pamilya Tang. Pag alis niya, sunod-sunod ang problema. Hindi, kailangan nating kunin ulit si Jingran. Paano naman pwedeng gawin yon? Hindi. Bakit? Ano ba ang gusto mo? Bakit mo laging pinipigilan? Kaming kunin siya. Nanay, nagkataon lang ang lahat. Ako ang nagdadala ng swerte sa pamilya Tang. Kayo, hindi na ba kayo naniniwala sa akin? Ano ba ang masama kung subukan natin? Kung totoong child of fortune, si Jingran, hindi ba't ipinapamigay natin ang ating magandang kinabukasan? Tama. Kailangan nating kunin siya.
para sa pamilya Tang, para sa tatay ninyo. Gagawin natin ang lahat. Ito ang rosaryong suot-suot ko, simula pagkabata. Sabi ni nanay, pananggalang ito sa akin. Bakit kaya bigla na lang nasira? Sinabi ko na. Malapit nang maghirap ang pamilya Zhao, tanging ako, ang child of fortune. Ang makakapagligtas, maging magalang ka sa akin. Nakakatawa. Nung unang bises kitang nakita, nasira ang rosaryo ko. Sigurado akong ikaw ang malas na ipinadala ng kalaban. Gusto mong sirain ng tuluyan si Ginoong Bowen ng Zhao. Ito'y personal na dinala ni Ed. Siya ang tagapagligtas ng aming angkan Zhao. Tagapagligtas. Patunay. Walang batayan na magdadala ng palamunin sa bahay. Sa bahay. Umalis ka na bago pa huliin. Kapag may nahanap akong mali, pagsisisihan mong ipinanganak ka sa mundong ito. Anong tinitingnan mo? Hindi ka karapat-dapat uminom ng Mother Tree Dahong Pao. Hindi mo rin karapat-dapat gamitin ang Ice Flower Celadon. Hindi namin tinatanggap ang mga manloloko sa Zhao. Pag alis ko'y hindi na mapipigilan ang malas ng Zhao. Maghintay ka na lang. Na maghakot ng mga bangkay ng pamilya Zhao. Sino ka ba't magsasabing mamamatay ang lahi ng Zhao? Alam mo ba ang ranggo ng Zhao sa Forbes? Probinsyano. Malalim ang ugnayan mo sa pamilya Zhao, kaya una kang maapektuhan. Sa paningin ko, patay ka na rin. Huwag kang magpakatigas ng ulo. Mga tauhan, itapon nyo ang lalaking ito. Ginoong Bowen, huwag po. Hindi na ba ako sinusunod? Ginoong Bowen, tumahimik ka. Kung di nyo kayang galawin, ako kaya. Hinampas mo ako. Kung gusto mong mamatay, tutulungan kita. Hindi na rin naman maganda sa Zhao. Umalis ka na. Pag alis ko, kahit magluhod ka't magmakaawa, hindi na ako babalik. Mag-ingat ka. Ginoong Tang. Ginoong Bowen. Tagapagligtas ng pamilya Zhao yan, pinalayas mo. Paano ko sasabihin kay Ed? Kahit mamatay man ako ngayon, iwan ko si Ginoong Tang. Sinong maglakas loob? Mukhang malas talaga ako sa pamilya, maging noon o ngayon. Hindi ako makakapiling ng mga ordinaryong tao. Babalik na lang ako sa bundok, 10 taon nang wala, kamusta kaya ang templo? Kamusta kaya? Walang lalabas para hanapin siya. Tingnan natin kung talagang magwawakas ang Zhao nang wala siya. Huwag kang umalis, Ginoong Tang. Kung alis ka, paano na ang pamilya Zhao? Palayasin siya. Hindi ako naniniwala na ang daang taong pundasyon ng pamilya Zhao ay mawawasak dahil lang sa isang salita niya. Ginoong Bowen, bakit biglang kumulog? Malalim ang ugnayan mo sa pamilya Zhao, kaya ikaw ang unang maapektuhan. Sa paningin ko, para ka ng patay. Kaya ba? Tama ang sinabi ni Ginoong Tang? Malapit na bang magwakas ang pamilya Zhao? Tao, dali, tumawag ng ambulansya. Jingran. Nagkakamali na si At Jingran. Dapat hindi kita pinagudahan. Nagdusa ka dahil sa akin. Jingran. Naawa ka naman sa amin. Sumama ka sa akin sa pamilya Tang. Jingran. Kailangan ba na lumuhod pa ako sa harap mo bago mo ako patawarin? Jingran, hindi alam kung buhay pa si Papa. May cancer din si Mama. Kung ikaw nga ang pinagpala, umalis ka na rito at bumalik sa pamilya Tang. Sagipin mo naman kami. Nagkakamali na kami. Jingran. Hoy, tagapangasiwa.
Ano ang nangyari? Pagkatapos paalisin ni Ginoong Bowen si Ginoong Tang, sinapian siya ng kidlat. Kidlat sa gitna ng araw, nakakatakot. Kidlat sa gitna ng araw, tiyak na tumama sa mga nagmalupit sa kanya. Siya nga ang pinagpala. Kailangan nating hanapin siya. Ang nobyo ni Zhao Yuran ay hindi gumalang kay Jingran. Mabilis at mabigat ang parusa. Siya nga ang pinagpala. Kailangan nating hanapin siya agad. Jingong Jingran, kung ganun, maliligtas si Papa ang pamilya Zhao. Tagapangulo Zhao, si Ginoong Tang Yusen, ay umalis bigla para sa isang mahalagang bagay sa Amerika. Mukhang hindi na matutuloy. Ang pakikipagtulungan. Hindi dapat mangyari ito. Nandito si Jingran, ang pinagpala na magbabantay. Hindi ba't pinakamataas ang pagtrato sa kanya? Paano nangyari ang ganitong masamang pangyayari? Hoy, Hindi maganda, binibini. Nagkaroon ng stroke si Lolo Zhao. Kakalabas lang sa operating room, iniligtas na siya. ano ang sinasabi mo? Lumala ang kalagayan ni Lolo, dapat siya'y. Bakit ganito ang masamang swerte? Hindi ba tinala ko na ang tagapagligtas? Siya mismo ang nagsagawa ng ritual sa ancestral ko ng Zhao at ikinabit ang aming kapalaran. Naging magkakasama. Kaya nga ba, may nangyari sa bahay? Hoy, Hoy, hindi maganda, binibini. Ang iyong nobyo, matapos paalisin si Jitang, ay tinamaan ng kidlat. ano? Ano ang sinabi ko bago ako umalis? Sino ang nagpahintulot sa kanya gumawa ng kalokohan? Hindi ko talaga siya napigilan. Ngunit ngayon, nag-aalala ako. Kung ang lahat ng sinabi ni Jitang bago siya umalis ay magkatotoo. Ano pa ang sinabi niya bago umalis? Sinabi niya, naipon na ang masamang kapalaran ng Zhao. Malapit nang dumating ang malaking kapahamakan. Sinabi rin niya, na siya lamang ang makakaligtas sa Zhao mula sa panganib. Ngunit si Ji Bowen ang pumili sa kanyang umalis. Ano ang gagawin natin ngayon, binibini? Tapos na. Nasa operating room pa rin si Lolo. Kung hindi natin agad mahanap si Jingran, baka, May isa pang bagay, binibini. Nalaman namin noong araw na dinala namin si Jitang. Ang pamilya Tang ay bumagsak. ano ang sinasabi mo? Nang araw na iyon, pag-uwi mula sa kasino, si Ginang Tang ay tinamaan ng salamin. Sa mata, at naaksidente pa sa daan. Ngayon, pati ang Panginoon ng kanilang pamilya ay inilibing na. Hanggang ngayon ay hindi alam kung buhay o patay. Si Ginang Tang naman, ay nadiskubreng may stage 4 na kanser. Ang pamilya Tang, ay ganap na nawasak. Nang umalis si Jingran sa pamilya Tang, nagsimula silang magkaroon ng masamang kapalaran. Ngayon, nang umalis si Jingran sa Zhao, baka, tayo rin ay susunod sa kanilang kapalaran. Binibini. Si Tang Linlin ay humahanap na ngayon ng tao. Kaya tayo, Ano man ang gawin mo, kahit anong paraan. Kahit na mawala ang lahat ng ari-arian ng pamilya Zhao, dapat nating hanapin si Jingran. binibini. Sandali lang. Paalalahanin mo ang driver na sunduin ako. Ako mismo ang kukuha kay Jingran. At ihatid dito. Nasaan siya? Bakit hindi kasama ni Tang Jingran? Ang pag-uwi mo, nawawala si Jingran. Pagdating ko sa bahay ng Zhao, narinig ko na ang nobyo ni Zhao Yuran ay pinalayas si Jingran. Ano? Kinalayas? Hindi ba siya ang Child of Fortune? Paano siya napalayas? Alam ko na, isang palaka lang talaga siya. Kahit magpanggap pa siya, hindi siya magiging dragon. Hindi kaya niyang magbago. Si Tang Jingran ay isang malaking salot. Pagdating sa swerte, ako ang dapat tingnan. Kung talagang Child of Fortune siya, hindi siya mapapalayas. Nanay, bakit hanggang ngayon ay nagduda ka pa rin kay Jingran mula nang palayasin natin siya? Sa bahay, ilang beses na tayong nagkaproblema. At ngayon, hindi pa alam kung buhay si tatay. Ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin agad si Jingran para iligtas niya si tatay. Ete, mga pagkakataon lang yun. Huwag kang magpaloko sa kanya. Paloko, lahat ng nagalit kay Jingran ay naparusahan. Ang nobyo ni Zhao Yuran, pagkatapos palayasin si Jingran, ay tinamaan ng kidlat at naging uling. Si Lolo Zhao naman, pagkalabas ni Jingran ay inatek at binigyan ng critical condition notice. Dahil lahat na nakasalamuha, ni Tang Jingran, ay nagkaproblema, maging ang pamilya Tang o Zhao. At higit pa rito, siya ay isang reinkarnasyon ng salot. Hindi ko hahayaan na hanapin ninyo siya at ibalik. Si Tang Jingran ay hindi mukhang may malaking kapalaran. Ito ay isang reinkarnasyon ng salot na sumpa sa pamilya Tang. Tama si nanay. Basta maniwala at mahalin ninyo ako, ay maliligtas si tatay ng ligtas. Pero, huwag ninyong ibalik si Tang Jingran sa pamilya Tang. Kung hindi, tiyak na masisira ang pamilya Tang. Tama si Yo Chen. Ang nangyari kay Lolo ay dahil nakasama niya ang salot na yon at hindi sumama kay Yo Chen. Pero tayo, palagi tayong kasama ni Yo Chen. Kaya't nakaligas tayo. Pero nanay, may cancer ka na. Tumigil ka. Kung hindi dahil sa biyaya ni Yo Chen, matagal na sana tayong namatay sa aksidenteng yun. Linlin, dapat mong matutunang magpasalamat. Si Yo Chen ang tunay na pinagpala. Paano naman si Jingran? Nawawala si Jingran, hindi ba natin siya papansinin? Huwag ka nang magpakasuga pa. Kapag mas malapit ka kay Jingran, mas maapektuhan ka ng kanyang malas at baka maapektuhan pa ang pamilya nating Tang. Nanay,
kukuha ako ng mainit na tubig para sa iyo. Ang malas naman ng nasa kama, 26, nabagsakan ng kidlat sa tanghaling tapat. Nabagsakan ng kidlat? Nandito rin ang nobyo ni Zhao Yuran. Dapat ko siyang makilala. Jingran, dakilang espiritu. Ikaw na ang bahala. Huwag mo na akong palasin. Bibigyan kita ng pera. Gamit ang cellphone ko. Cellphone. Ginu Bowen. Ang ginagawa mo ay tiyak na ikakagalak niya. Sino ka? Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ba niya sa iyo na may malaking kapahamakang darating at ikaw ay may malapit na sakuna? Paano mo nalaman? Walang katotohanan iyan. Siya ay isang malas. Lahat ng nakakasalamuhan niya ay magkakaroon ng malas. Una ang pamilya nating Tang. Ngayon naman ay gustong niyang lokohin ka at ang pamilya Zhao. Malas. Ang tatay ko, dahil sa kanya, hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung nasaan. Na ikinapahamak ng pamilya nating Tang. Na malapit ng mabangkarote. Gusto ko na siyang balatan. Kaya, nabagsakan ako ng kidlat. Dahil ang tangang iyon ay malas, hindi dahil sa wala na akong suwerte, o dahil sa anumang ibang dahilan. Kung totoo nga may malakas siyang kapangyarihan, bakit hindi nakinabang ang pamilya Zhao? Wala silang nakuha. Sa halip, si Ginoong Zhao ay malapit ng mamatay. Ano ang sinasabi mo? Ano ang nangyari kay Ginoong Zhao? Kakakuha ko lang ng balita. Biglang inatake sa utak si Ginoong Zhao, at hanggang ngayon ay nasa operasyon pa. Baka. Ay naku. Huwag mong hawakan si Ginoong Bowen. Makikiramay ako. Alam ko na, tong tangang ito, wala namang mabuting maidudulot. Hindi lang niya ako sinadya sa ganitong kalagayan. Gusto pa niyang patayin ang lahat ng Zhao. Ama, nakabaon ang tatay ko sa ilalim ng gusali. Naaksidente ang buong pamilya, tumagos ang bakal, at nadiskubreng may kanser ang nanay ko. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanya. Ngayon, si Zhao Dahan handang gawin ang lahat para mahanap si Tang Jingran. Kung babalik si Tang Jingran sa Zhao, baka ang Zhao ay tuluyang mawasak. Kung siya'y nandito, ako'y aalis. Huwag kang mag-alala. Ako rin ay bahagi ng Zhao. Habang ako'y nabubuhay, hindi ko siya papayagan na tumapak sa Zhao kahit isang hakbang. Ang Jingran, nandito ako. Gusto mo pang sumampa sa Zhao, ang mataas na sanga. Panaginip lang yan. Nahanap ni Kuya ang tatay. Talaga? Mabuti naman, uwi na ako. Tang Jingran, ganyan ka lang pala. Kahit wala ka, nagawa ko pa rin iligtas ang tatay sa ganoong tiyak na kamatayan. At nabuhay siya. Napalayo ako, hindi naabot ng kapangyarihan ng swerte. Ang mga pamilyang Tang at Zhao ay malapit ng magdusa. Umiikot ang mundo. Hindi tumatanggap ng palya ang parusa. Sigurado ba kayo na dito nagtatago si Tang Jingran? Tiyak na tama, nalaman namin, na bago ampunin si Ginoong Jingran. Dito siya tumira sa maliit na templong ito. Makinig kayong lahat, dapat to pa rin ang walang pasubali. Ang anumang hiling ni Jingran. Kahit na ibuwis ang buhay, hindi dapat magdalawang isip. Opo. Kuya Jingran, ako ang may kasalanan noon. Ngunit ngayon, nasa bingit ng kamatayan ang lolo, nakikiusap ako. Sumama ka sa akin para iligtas siya. Kung alam ko lang sana. Bakit pa kailangan magsisisi sa huli? Umuwi na kayo. Jingran. Kasalanan ko, hindi ko napigilan ang mga tauhan ko at nagalit sa'yo. Pero, tingnan mo ang tapat kong puso. Patawarin mo na ako ngayon. Bago ako umalis, sinabi ko na. Kapag lumabas ako sa pintuan ng Zhao, kahit magluhod at magmano kayo ng 3 beses, hindi na ako babalik. Sa mga nakaraang taon, hindi tumigil si Lolo sa paghahanap. Sa iyong linya, lagi niyang gustong ibalik ka sa pamilya Zhao. Nakikiusap ako, bigyan mo pa ng pagkakataon ang pamilya Zhao. Handa akong ibigay ang lahat ng shares ng Zhao, ang buong pamilya Zhao. Ay magpapakumbaba sa iyo. Pakiusap lang, tulungan mo si Lolo.
Natapos ko na ang utang sa pamilya Tang, pero ang kasalanan ng Zhao ay hindi pa natatapos. Sige na. CJ, tandaan mo ang pangako mo. Bibigyan ko pa ng isang pagkakataon ng pamilya Zhao. Sasama ako sa'yo. Kapatid na Jingran, isasama kita pa uwi. Teka, Bawen, bakit ka nandito? Yuran, maniwala ka sa akin. Si Tang Jingran, isa siyang malas. Hindi magdudulot ng swerte sa Zhao. Magdadala lang siya ng kapahamakan. Tumahimik ka. Ano ba ang sinasabi mo? Sinabi sa akin ng mga taga-pamilya Tang, malas talaga siya. Lahat na malapit sa kanya ay dinadapuan ng masamang kapalaran. Tumigil ka. Hindi mo dapat binibigkas ang ganyang kasalanan. Dapa ka at humingi ng tawad kay Jingran. Ako, sa kanya, karapat dapat pa siya. Lumuhod at humingi ng tawad. Yuran, magkasama tayo mula pagkabata hanggang sa ngayon. Paano ka naniniwala sa kanya, isang estranghero, at hindi sa akin? Sage. Kaya ngayon, ibubunyag ko na ang tunay niyang mukha. Saan ka ng Zhao? Sobrang luho niya sa lahat ng bagay. Mula sa pagkain hanggang sa tirahan. Kahit gumagawa lang siya ng ritual, kailangan pinakamaganda pa ang gamit. Pero dito, sa basurang templong ito na walang kahit sino, lahat ng bagay ay kupas at sira-sira. Ginamit niya pa rin naman, di ba? Ang landas ng sanhi at bunga ay nakaayon sa pag-ikot ng buhay. Kung anong ibubunga mong resulta, meron ka rin pagsisikap ang kailangan mong gawin. Kapag sapat na ang inyong kabutihan sa akin ng angkan ng Zhao, maililigtas ko kayo mula sa inyong paghihirap. O tangina. Kalukihan lang yang sinasabi mo. Akala mo ba paniniwalaan ko pa ang mga salita mo na mandaraya? Ang kasamaan ay babalik rin sa nagpasimula nito. Pinapayuhan kita. Magdasal ka na lang para sa sarili mong kaligtasan. Ina, ate, nasa bahay na ako. Itay, nasaan siya? Itay. Wala na siya. Paano nangyari yon? Hindi pwede. Nandito ako, ang anak ng kapalaran, paano? Pwede namang mawala na si Itay? Talagang siya ang tunay na anak ng kapalaran? Dahil sa lahat ng naipong sanhi at bunga, tiyak na masisira ang angkan ng Tang. Si Itay na muna ngayon. Sino naman ang susunod? Sino ang susunod? Ako na, itong matandang babae, ang susunod. Ina, nawala na nga si Itay. Hindi na pwede na mawala ka rin sa akin. Pupunta ako ngayon para humingi kay Jingran. Hihingi ako na bumalik siya. May pag-asa pa naman ang angkan ng Tang. Pero, natakot akong huli na ang lahat. Ako, sinabi ko kay Ginong Bowen na si Jingran ay isang mandaraya at isang dalang peligro. Si Bowen, baka nahanap na niya si Jingran. At lubusan na niyang nasira ang relasyon namin. Sigurado akong alam na niya na ako ang nag-udyok sa kanya sa likod. Ikaw. Paano ka makakagawa ng ganito kalaking kapalpakan? Tapos na. Ngayon, dito tayo, darating din ang kaparusahan. Hindi na tayo makakatakas. Hindi pwedeng kumakbo. Hindi pwedeng maghintay. Kailangan mong magmadali. Bilisan mo, hanapin si Tang Jingran. Kailangan bago pa si Zhao. Bago pa maging huli ang lahat. Ma, sa tingin mo bababalik pa si Jingran? Ako mismo ang pupunta. Kahit hindi niya pansinin ang utang na loob sa pagiging ina niya. Sa 10 taon kong pag-aalaga sa kanya, siguradong, ibabalik ko siya. Ma. Hindi lang ako ang sinira niya, pati ang pamilya Tang. Dahil sa kanya, nasira ang pamilya natin. Noong dumating siya sa Zhao, biglang inatek si Lolo.
Yuran, maamin ang nangyari. Hindi pa ba sapat na patunay na siya ang malas? Tama na. Ano ba alam mo, dayuhan? Kahit anong mangyari ngayon, dadalhin ko si Jingran pabalik. Yuran, magpapakasal na tayo. Ang problema mo, problema ko rin. Ginagawa ko lang lahat ito para. Kung may gagalang pa kay Jingran, kakanselahin ko ang kasal. Mga tauhan, dalhin siya pabalik. Bantayan ng mabuti. Ayos. Ayos talaga. Kahit anong sabihin ko ngayon. Ayaw mo nang maniwala, di ba? Mukhang gusto mo siya. Gusto mong palitan niya ako. Yuran, nakikita mo ba? Siya ang malas. Lahat na malapit sa kanya, nagkakamalas. Tumahimik ka nga. Isa kang tunay na tanga. Nasira ka na ng totoong malas, hindi mo pa alam. Katarantaduhan. Sino pa ba ang malas kundi ikaw? Isa kang. Ngipin ko. Gamitin mo ang tanga mong utak. Bago ka pumunta rito, sino ang humawak sa mahal mong katawan? Baka naman. Aray. Huwag hawakan, huwag hawakan, huwag hawakan. Binata Bowen. Makipagdamay sa pagdadalamhati. Impossible. Ang pamilya Tang ay biktima rin. Anong dahilan niya para lukuhin ako? Tama na. Simula ngayon, ang aming kasunduan sa kasal. Kinansela. Si Jingran ang tagapagligtas ng aming zhaw. Kawalang galang sa kanya. Ay kawalang galang sa aming zhaw. Umalis ka na. Zhao Yuran. Itinutulak mo ang Zhao sa apoy. Kapatid na Jingran, kung papayag kang sumama sa akin pauwi. Mula ngayon, ikaw na ang magiging tagapagmana ng zhaw. Lahat ng ari-arian ng zhaw. Stocks, mutual funds, real estate, ibibigay ko lahat sa iyo. Zhao Yuran. Nababaliw ka na. Ibibigay mo talaga ang Zhao sa isang dayuhan na hindi Zhao. Ito ang desisyon ko at ni Lolo. Kung wala ang sakripisyo ng kanyang linya, wala ang zhaw sa Beijing. Lahat ng ito, sa kanya talaga dapat. Ang aming pamilyang zhaw ay wala rin kundi alipin lang na nag-iingat ng yaman sa mundo. Sumpa siya. Sumpa. Alam mo ba? Umalis ka. Anong ginagawa ninyo? Itapon ninyo siya agad. Zhao Yuran. Dahil sa isang lalaking ito, gusto mo talagang maghiwalay tayo, Bo at Zhao? Basta pumayag si Jingran. Hindi lang ang kasal natin. Kahit ang partnership ng Zhao at Bo. Pwedeng kanselahin agad. Ikaw, Tanga. ang Jingran. Gusto mong palitan ang posisyon ko. Isang lalaking tulad mo, papatayin kita. Sisirain mo ang sarili mo. Naku anak, bumalik ka. May malaking problema. Na-expose ng intern ang tax evasion natin. Nandito na ang mga tagabir at pulis sa harap ng bahay. Naku anak, na-embargo na lahat ng negosyo natin. Ano na ang gagawin natin? Ano? Totoo ba lahat ng sinabi mo? Naniwala ako sa maling sismis at kinainan mo ako, tapos binalik sa Aking Bo Group. Ako. Pero ang mga Tang, ang sabi talaga, ikaw ang malas. Jingran, tulungan mo si mama. Alam ko na ang mali ko, hindi ko dapat pinagdudahan ka. Kuya. Pakiusap. Umuwi ka na sa atin. Bakit sila nandito? Malas. Ikaw ang malas. Ano ba ang pinagsasabi mo? Dahil sa'yo. Hinawakan mo ang balikat ko kaya ako, sinumpa ng masamang kapalaran. At ikaw din.
Ang nag-udyok sa akin na pumunta rito. Kaya ako tinamaan ng kidlat. Ano, ang sarili kong anak ay malas? Ma, ilang bises na, dahil sa akin, naligtas tayo sa peligro. Paano ako magiging malas? Nga, nung aksidente. Dahil kay Yochen, naligtas tayo. Ma, ang kotse ni na Jingran. Noon, parang tinik na ng tinik ng mga bakal. Pero ligtas sila. Kami, muntik nang mamatay. Hindi mo pa ba maintindihan? Ikaw ang malas. Si Jingran ang swerte ng pamilya natin. Ma, anak mo ako. Paano ako magiging malas? Ikaw talaga. Simula nang pumasok ka sa pamilyang Tang, wala nang naging maganda sa kanila. Una, nawala ang kontrata. Tapos, namatay ang tatay mo. Ngayon, ako naman ay malapit ng mamatay. Dahil sa iyo, napalayas natin si Jinggan sa bahay. Gago kang matanda. Ayoko lang sa kanya, sinabihan ko lang ng kaunti. Ikaw ang nagdesisyong palayasin siya sa bahay. Jingran, nagkakamali ang nanay. Pwede mo bang patawarin ang nanay ngayon? Pwede ba talagang panoorin mong mawala lahat ng mga anak ng pamilya Tang? Jingran, bumalik ka lang sa pamilya Tang. Ibibigay namin sa iyo lahat ng yaman ng pamilya Tang. Jingran, bumalik ka lang para iligtas ang buhay ko. Susundin ko lahat ng sasabihin mo. Hihiwalayan ko agad itong masamang kapalaran. Mula ngayon, ikaw lang ang anak ng pamilya Tang. Ngayon ka pa nagsisisi. Huli na. Mga tao, palayasin niyo sila. Huwag ninyong guluhin ang kapayapaan ng templo. Opo, Ano ang gagawin ninyo? umalis kayo. Lumabas. Jingran, nagkakamali ang nanay. 10 taon kitang pinalaki. Paano ka naging walang utang na loob? Sandali. Umalis ka. Ikaw na masamang kapalaran. Linlin, itulak mo ang nanay. Jingran. Ito ang 2 butil ng rosaryo na nabasag ng tatay mo noon. Pinabendisyunan ko ito ng isang master. Naayos ko na. Pwede mo bang patawarin ang nanay? Gusto mo bang iligtas kita? Patawarin mo ang nanay ngayon. Umuwi ka kasama ng nanay sa susunod. Susundin ko lahat ng sasabihin mo. Totoo ba yan? Sa hinaharap, hindi na makikipag-agawan sa iyo itong masamang kapalaran. Ibabalik ko sa iyo ang quotes mo at sa susunod, ang pagmamahal namin ay para lang sa iyo. Basta umuwi ka lang kasama ng nanay. Uwi ako, gagawa agad ako ng kasulatan para humiwalay sa kanya at itatapon itong masamang kapalaran. Sa probinsya, hindi na makakabalik sa Jiangcheng. Jingran, kapatid. Kung nahihirapan ka, maaari ko silang palayasin agad. Huwag na. Sasama ako sa iyo pabalik sa Zhao Clan. Sasama ako sa kanila. Oras na para magkaroon ng pagwawakas. Ano ang balak mo? Gawin. Jingran. Kapag sobra na, babaliktad. Umiikot ang karma. 10 taon ko nang inaalagaan ang Tang family. Ngayon, naputol na ang ugnayan natin. Kung ipipilit pa, magiging kabaliktaran ang mangyayari. Jingran. Hindi kita sinasaktan, hindi dahil matanda ka, kundi dahil ang buhay mo sa langit ang hatol. Umalis na tayo. Ma. Lolo. Bakit ka nakalabas ng ospital? Hindi talaga ako mapalagay.
Gusto kong makita ang tagapagligtas ng aming Zhao clan. Maaari mo bang sabihin sa akin, bakit noong aksidente, isang tingin pa lang? Tiyak ka na sa pagkakakilanlan ko. Anak, alam mo ba, may mga immortal sa mundo. Nagtatawanan ka po, alam ko sa sarili ko. Isang ordinaryong tao lang na may kakaibang katangian, mamamatay din. Ayon sa alamat, ang mortal-immortal, ang naghahawak ng kapalaran, isa lang ang tagapagmana sa bawat henerasyon. Katulad ng tao ang haba ng buhay, pareho ang itsura, ngunit hanggang sa nakilala ko ang iyong ama. Saka ko nalaman ang isang malaking sikreto tungkol sa mga immortal. Ginoong Zhao, kilala mo ang ama ko. Ito ang tagapagligtas ng aming Zhao clan, ang iyong ama. Kasama ang lawan namin noong bata pa siya. Espesyal ang katawan ng mortal-immortal. Ang mga anak ay kadalasang direktang regalo ng kapalaran. Sinasabing, bago sila mamatay, itatakda nila ang lahat ng kapalaran nila. Para ipamana sa susunod na henerasyon, at ang iniwan sa iyo ng iyong ama. Ang palatandaan, iyon mismo ang kwintas ng Buddha. Ibig mong sabihin, patay na ang ama ko mahigit 10 taon na pala. Ang pagbabalik ko sa buhay, hindi pala biyaya ng langit. Kundi galing sa kapangyarihan ng ninuno. Ginamit lang ng ama ko ang lahat ng kanyang makakaya. Ang hiling bago siya mamatay, ang pagmamahal sa iyo. Anak, ito na lang ang magagawa ko para sa iyo. Sana paglaki mo, huwag mo akong sisihin. Anak, ang hirap ng pinagdaanan mo sa Tang family nitong mga nakaraang taon. Pangako ko sa iyo, mula ngayon, dito ka na sa Zhao clan. Huwag gamitin ang lakas ng kapalaran. Kung hindi ka naiinis, tawagin mo akong lolo. Siguradong gagawin kitang tagapagmana ng pamilya Zhao, lolo. Lolo, hindi ko naman sinang-ayunan na magkapatid lang kami ni Jingran. Ah. Sage. Mula ngayon, ang pamilya Zhao ay nakasalalay na sa inyong dalawa. Hoy, Ginoong Tangmusen. Noon, may biglang emergency ako, kaya naantala ang pakikipagtulungan ng ating dalawang pamilya. Bilang paghingi ng paumanhin, nagpasya kaming palawakin ang nilalaman ng pakikipagtulungan. Maaming pakikipagtulungan. Ang Farmer Technology Enterprise Company. Gusto kaming pirmahan ng kontratang bilyon-bilyon. Ha? At ito pa ay pangmatagalan at malalim na pakikipagtulungan, Jingran. Hindi mo ginagamit ang lakas ng kapalaran, paano may? Ganito kalaking kontrata ang lumapit sa atin. Ito, hindi ko kayang kontrolin. Ang mas mabait sa akin, mas maswerte. Ang magandang buhay ng aming pamilya Zhao ay nagsisimula pa lang at para sa mga taong may masamang hangarin sa akin. Marahil na yon ay nagdurusa na sa kaparusahan. Si Jingran ay palihim na gumamit ng lakas ng kapalaran, at marami siyang natulong sa atin. Ngunit tayo ay laging nanghuhusga. Sariling gawa, sariling sikap. Lahat ito ay kapausahan. Iyon ay kayo, hindi ako. Baguhan lang ako sa pamilya Tang. Hindi ko siya ginamit. Hindi ko siya inalipin. Bakit ako ang dapat magdusa sa lahat ng ito? Bakit? Kung hindi dahil sa iyo, paano kami? Nagkamali na si Jingran ay isang malas. Paano namin siya pinalayas sa bahay? Ang pinakanararapat magdusa ay ikaw, Tang Yuchen. Dapat kang mamatay. Ikaw. Doktor, kamusta ang nanay ko? Kaparusahan. Lahat ito ay kapausahan. Kaparusahan, lahat ay kaparusahan. Ako si Guanyin, ililigtas kita.
Hindi. Hindi ako dapat manatili dito. Kailangan kong umalis. Hindi. Hindi, imposible na magkaroon ng malas. Wala naman akong ginawa sa kanya. Paano ako magkakaroon ng malas? Papatayin na niya ako. Dumating na ang malas. Aray! Narinig ko yung sa pamilya Tang. Ang swerteng si Tang Jingran. At ang anak na babae ng pamilya Zhao. Magkasama na sila ngayong hapon. Ay ang kanilang kasunduan sa pagpapakasal. Hindi, kailangan kong pumunta para makakuha ng swerte. Hindi, kailangan ko ring pumunta. Hindi pwedeng lahat ng magandang bagay ay mapunta lang sa kanya. Hoy, hintayin mo ako, matanda. Hoy, kayong dalawang gago, hintayin ninyo ako. Jingran, ang ating kasunduan sa pagpapakasal ay magsisimula na, tara na tayo. Tara, samahan mo ako sa pagdiriwang ng bagong buhay.